Sa ngayon po sir, yung buo pa lang namin is hanggang Pier 17 pa lang. Ongoing pa yung Pier 80 namin, kung makikita nyo po yung dulong yon. So gaano po ba katagal yung paggawa sa isang ganito pa lang, isang pier? Di ko po masigurado kung yung tagal kasi conforme rin po minsan sa materyales kasi may time po na kapag maulan, hindi po kami makapagpasok ng materyales namin. Grabe talaga namang extreme yung naging adventure natin itong mga nakarang araw. Hindi ko lubos akalain na makakasakay tayo sa mga maliliit na eroplano na tinitingnan natin o nakikita lang natin sa mga maliit na paliparan. So mula naman doon sa silangang bahagi ng Northern Luzon, pumunta naman po tayo dito sa kung saan matatanaw po natin yung malawak na Manila Bay. So dahil nga sa nandito tayo sa probinsyang ito, sa probinsya ng Bataan, kung saan matatagpuan itong dambana ng Kagitingan, kaya sumaglit po tayo dito sa Mount Samat para maipakita po sa inyo kung gaano nga ba kataas etong cross na nandito sa ibabaw ng bundok. Dito sa may ko na yan, Pilar po, Orion, tapos Limay. Etong dambana ng Kagitingan, saan, anong bayan to? Pilar po, sir. Tapos itong mga bundok naman na to? Ito ang Mount Quiapo at saka Mount Maribeles. First time po nating nagawi sa bahaging ito ng Bataan, kaya naman nagulat ako sa laki ng cross na makikita natin dito sa Mount Samat. Sobrang taas po nito, naaabot sa mahigit 90 meters. So dito, yan po yung pinaka main attraction dito sa Mount Samat, at sa paligid lang po nitong higanteng cross, makikita po natin itong mga naglalakihang kanyon. Etong kanyon daw, yung isa sa mga naglalakihang mga kanyon na ginamit noong World War II. Isa sa mga napansin ko dito sa Bataan ay meron po silang libreng expressway. Ayan o, tingnan nyo. Etong kalsadang to ay may tuturing na rin pong expressway dahil nga sa lapad nito at talaga namang mahigpit yung batas trapiko na ipinatutupad dito. Halimbawa na lang sa speed limit, halimbawa nag-overspeed ka dito ay pwede kang habulin ng mga patrol car ng MBDA o Metro Bataan Development Authority. Yan. So dito kahit yung mga tricycle, yung mga single na motorsiklo ay malayong nakakadaan. Yun nga lang, kailangan lang talaga na lumugar kung saan yung pwede lang sa kanila. Halimbawa yung mga slow-moving na vehicle ay hanggang dito lang sa outer lane. Tulad na makikita nyo, yung mga motorsiklo andyan sa outer lane. Yung mga truck na medyo mabagal ay nandito sa gitna. At yung mga nag-overtake naman ay nandito sa ating kaliwa. Ayan, so matapos lamang ang halos isang oras na travel mula doon sa tuktok ng Mount Samat ay narating na rin po natin itong bahaging ito ng Maribeles kung saan daw itatayo o gagawin yung dulo ng Manila Bay Bridge. So nandito po tayo sa Barangay Alas Asin at itong bahaging ito ay tinatawag na Marina Bay. So, nagtanong-tanong po tayo dito kanina kung saang banda itatayo o gagawin yung kabilang dulo ng tulay na magkokonekta dito sa Bataan at dun sa Cavite. So dito naabutan po natin ang napakaraming bangka at dito sa kabila maging yung mga lumang barko na nakadaong. Buti na lang at napuntahan natin itong bahaging ito ng Bataan kasi dito nalaman natin na hindi pa pala naumpisahan yung nasabing proyekto. Bagamat planado na o mayroong ng pondo ay hindi pa naumpisahan yung ginagawang tulay dito sa bahaging ito ng Bataan.
So, etong tulay na to ay may haba po itong abot sa megit 32 kilometers. Iko-connecta po nito etong bahaging ng Bataan papunta dun sa Cavite. Sa ganung haba ng tulay ay gagastos ang gobyerno ng megit sa 200 billion pesos. Dahil nga sa laki ng gastos dito, ito yung tinatawag o sinasabing pinakamahal na proyekto na gagawin ng gobyerno. Kaya ganun na lang yung interest ko na makita kung may progress na nga ba o kung naumpisahan na etong gagawing tulay. So dahil nga sa wala pa naman tayong nakikitang construction dito, kaya maghanap na po muna tayo ng ibang lugar na papasyalan ngayong araw. Mahirap naman magbanggit ng mga iba pang detalye na hindi pa tayo sigurado. Kasi pag ganyan, wala pang nangyayaring construction, malamang may mga mabagong detalye dyan. Halimbawa na lang, yung final na lugar na pagtatayuan, yung disenyo, o kung ano-ano pa. Isa po yan sa mga rason kung bakit dapat nating balikan etong Bataan at mabalitaan kayo kung ano nga ba yung nagiging progreso sa pinakamahal na proyektong gagawin ng gobyerno. Tingnan nyo naman kung anong luwag ng kalsada dun sa may probinsya ng Bataan ay ganun naman kabagal yung daloy ng trapiko dito sa bahaging ito ng Quezon. Kahapon, dahil nga sa inulan tayo dun sa mga lugar na napuntahan natin, kaya napagdesisyonan kong dumiretso na lang papunta dito sa bahaging ito ng Luzon kasi meron po tayong mga project na hindi po nabibisita. Ayan, itong mga nakarang taon kasi nung huli nating mapasyalan itong bahaging ito ng Quezon at ngayon ay makikibalita tayo kung kumusta na nga ba yung progreso dito sa mga ginagawang ganitong proyekto. Etong kahabaan na to ng highway ay isa po sa mga prone sa pagbaha. Itong mga nakaraang buwan, nung kasagsagan ng malawakang pagbaha, ay isa po itong kalsadang to sa mga hindi madaanan dahil nga sa lalim ng tubig. Kaya isa sa mga naging solusyon ay yung magtayo ng viaduct para kung halimbawang bahain man itong bahaging ito ng kalsada ay patuloy pa rin na makakadaan yung mga motorista. Yan po yung unang poste at medyo malayo na rin yung kasulukuyang itinatayong poste. Yan po yung crane, no? So sa ngayon, medyo mabilis naman yung naging progreso dito sa ginagawang konstruksyon at bawat daan po natin dito, meron po tayong nakikitang pagbabago. Yun nga lang, kailangan pong magtiis muna yung mga motorista dahil nga sa hanggang dun sa may bypass road, dito sa boundary ng Calawag at saka sa Lopez, madalas umaabot yung traffic. So nandito na po pala tayo ngayon sa boundary na itong Calawag at Lopez at dito sa bahaging ito, liliko po tayo papasok dun sa kalsada na dinadaanan papunta sa isla ng Alabat. Pagkalampas po natin doon sa Barangay Hundagwa ay madadaanan po natin itong rough road na kalsada. Meron po dito na ganitong kondisyon at meron din namang sementado. So malaking bahagi na itong kalsada ay pinapatag pa. Matapos ang ilang oras na travel mula dun sa bahagi ng Bataan kung saan ay gagawin yung isa sa mga entry at exit point ng Manila Bay Bridge, ay narating na rin po natin itong bahagi ng Quezon na kung saan naman ginagawa itong Roma Point Bridge. So ngayon nga pala, kasama po natin ngayon si Sir Mark Anthony. Siya po yung safety officer ng MG Luwalhati. Shoutout po pala sa contractor dito. Talaga namang binigyan tayo ng tao na mag-assist para maging safe yung pag-iikot natin dito sa ginagawang tulay.
Sa ngayon po sir, yung buo pa lang namin is hanggang Pier 17 pa lang. Ongoing pa yung Pier 80 namin, kung makikita nyo po yung dulong yon. And then meron pa pong kasunod na 19 at 20. So gaano po ba katagal yung paggawa sa isang ganito pa lang, isang pier? Di ko po masigurado kung yung tagal kasi conforme rin po minsan sa materyales kasi may time po na kapag maulan, hindi po kami makapagpasok ng materyales namin. Kung makikita nyo nga po kanina yung daan, hindi po siya pwedeng daan kapag talaga maputik. Hindi namin maipasok yung mga materyales namin. So, bali ito po sir yung ginagamit namin, yung pumpcrete. Kaya ito pong gangway na to is nakadesign din sa mga tubo namin para once na nagbuhos kami, pinupush siya ng pumpcrete papunta dun sa binubusan. Di ba sir, may mga ginagawang tulay din na yung semento naman kinakarga ng barko tapos dun na nagbubuhos? Opo, kaso hindi po namin ma-secure kasi minsan low tide, high tide. Halimbawa po may target kaming mabuhusan talaga. So, depende pa kami sa high tide at low tide kung magbabaysi. So ito rin sir yung mga pier namin, yan po yung tinatawag namin board pile. Kung mapapansin nyo po, dito ilang pa lang yung board pile, yung poste na nakalagay. So doon po magiging 5 na hanggang parami po yan ang parami. Sir, may mga nakasulat sa bawat poste. Ano po yung ibig sabihin ng P? Pier 10, Pier 11, Pier 12, hanggang dulo na po yan. Akala ko yung P, poste. Pwede rin po, pero pinakangano po namin is pier. Kung makikita nyo rin po yung isang project namin doon sa Candabay Dock, ganun din po yung naka-ano sa kanya. May P1, P2 rin po. Kayo din pala yung may hawak doon sa bayan? Yes po sir, isa po yun. Isa pong company. Kung dito pa nga lang na medyo malapit pa tayo dito sa magkabilang bahagi, dito sa mainland Luzon at dito sa Alabat Island, ay ganito na kahirap o ganito ka-challenging yung itinatayong tulay. Paano pa kaya yung pinuntahan natin kahapon na gagawing Manila Bay Bridge? Sa haba nito nga abot sa megit 32 kilometers mula sa magkabilang bahagi ng Bataan at saka Cavite. Talaga namang matinding hamon yung susuungin ng mga gagawa dito sa tulay. Nakita naman po natin kung gaano kalalim yung dagat mula dyan sa may Corregidor Island patawid ng Cavite. So medyo malapit lang po siya kung titingnan sa mapa, pero kung halimbawa andun ka na sa lokasyon ay halos hindi na natin matanaw yung magkabilang bahagi ng mainland Luzon. So dito naman sa bahaging ito ng Quezon, bagamat maganda po yung panahon, ay ramdam po natin dito yung malakas na ihip ng hangin. Isa po yan sa mga tinitingnang challenge para sa mga gumagawa dito sa Roma Point Bridge dahil nga sa gumagamit sila ng mga nagtataasang crane, naglilift sila ng mga mabibigat na bagay. Kailangan nilang i-double check, i-secure na safe yung mga tauhan na gumagawa dito. Kung makikita nyo po mamaya doon sa pinakang dulo, andun po yung berthing dock namin. So doon po kami magsisimula. Kung makikita nyo po yung tambak na yun sa dulo. Pagkatapos po nitong Pier 20, doon naman po kami magsisimula para pagtagpuin sila po. Yung mga gamit nyo, yung mga equipments na nandito, lilipat naman sa kabila. Opo sir. Meron naman po kaming ginagamit na barge. Pinagsasakyan namin ng mga gamit namin, saka equipment. Kaso tinataon lang po na talaga namin ang high tide. Mula doon sa pinaghintuan natin o pinagparkingan natin, akala ko malapit lang etong parteng to ng tulay. Medyo matagal din pala yung abutin sa paglalakad para marating etong ginagawang bahagi ng pier. So dito nga pala makikita po natin etong mga board pile na handa nang gawin naman yung second phase o yung sunod na proseso para nga maging ganon yung pier. Habang lumalapit dito sa gitna o habang lumalayo doon sa dalampasigan, etong ginagawang bahagi ng tulay ay mas dumadami yung mga board pile na ginagawa dito. Mula doon sa paisa-isa, 2 hanggang umabot na ng 16. Imagine kung gaano katagal yung pagtatayo o paggawa sa isang pier pa lamang. Yung ganito, tingnan nyo naman, bawat isa po niyan talaga namang gugugol ng oras, araw para makapagtayo ng isang ganyan. So sa isang pier, sobrang dami ng board pile. Yan, 16. Imagine kung ilang araw o ilang buwan na abutin bago makompleto yung ganitong struktura.